Magandang araw sa inyong lahat at natutuwa akong makasama kayo muli para sa bagong video na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang isang uri ng survival food ration na kakaiba. Ito ay yung mga ration na tinatawag nating, sa madaling salita, mga ration na tulong kamay. Kaya itong mga ration na tulong kamay na maaari nating tawaging mga tactical na ration ay layuning magbigay ng pagkain sa atin. Sa loob ng 70, 2 oras malalaman natin kung bakit. Ang mga ration na ito ay tutulong magamit natin ang buong potensyal nang hindi bumabagal. Titingnan natin kung anong survival principles ang umiiral. Magagamit natin ang mga ration na ito, ganitong uri ng ration, para sa isang planadong paglalakbay pansamantala, para sa isang operasyon o para sa isang emergency evacuation halimbawa. Pwede rin nating gamitin ang mga ration na ito para sa trekking, para sa pag-hiking na hindi lalampas ng 72 oras. Nagdala ko ng isang halimbawa ng menu ngayon, isang menu para sa 24 na oras. Kaya titingnan natin ng sabay-sabay kung ano ang laman nito. Susuri natin ang mga pangunahing prinsipyo sa paggawa ng mga rasyon na ito. Alam naman natin syempre na bawat isa ay maaring magbago depende sa iba't ibang sangkap ayon sa kanilang panlasa at pangangailangan. Mapapansin din nating kakaiba ang komposisyon nila kumpara sa karaniwang ration. Ito ay para matugunan ang kanilang gamit at tamang dahilan. Karaniwan, sa paghahanda ng rasyon, mahalaga ang pagpili ng menu na balanse at mataas ang calories. Layunin natin dito na bawasan ang resources, dala, bigat at laki na posibleng magpabagal o makasama sa atin. Pangunahing magdadala lang tayo ng pagkaing madaling gamitin ng katawan, walang nasasayang na enerhiya. Sa 3 araw, magpo-focus tayo sa pagiging epektibo ng pagkain at hindi na alalahanin ang usual na nutrisyon o diet na sinusunod buong taon. Kaya gusto kong linawin na ang video na ito ay hindi kapalit ng payo ng nutrisyonista, dietitian o kusinero. Pero ang mga rasyon na makikita natin ngayon ay napatunayan na sa aktual na paggamit, nilalayon na maging kapaki-pakinabang at ang pagiging epektibo nito ang siyang mahalaga para sa atin. Bagamat pwedeng pagandahin pa ang mga rasyong ito, may ilang mahahalagang prinsipyo tayong gagamitin sa kanilang paghahanda. Una, tumutok sa pagkain na mas mataas ang carbohydrates at fats at mas mababa ang protina sa loob ng ilang araw. Dahil ang protina sa maikling panahon ay hindi kasing biodisponible ng ibang nutrisyon, kapag na-metabolize at naging enerhiya, ang protina ay magsusunog ng halos 25% ng sarili nitong calories mula sa kinain. Sa huli, magkakaroon ka ng malaking pagkawala na mas maliit para sa carbohydrates at halos wala para sa fats. Sinasabi na ang protina ay magastos sa enerhiya. Mahalaga ang protina para sa pangmatagalang pagbuo ng kalamnan halimbawa, pero napakaliit lang ng enerhiya na ginagamit ng mga kalamnan sa maikling panahon na galing sa protinang kinain, mga 3% lang. Sa kabilang banda, ang karbohidrat o asukal ay mabilis masipsip at nagiging agarang enerhiya. Napaka-interesante nito para sa atin. Sa totoo lang, ang mga carbohydrate din ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng otak. At minsan, maaaring maging kapaki-pakinabang ito kapag may stress, kapag pinagpapawisan tayo ng sobra, madalas umihi, at mataas ang panganib ng dehydration. Ang mga micronutrient sa mga ganitong kaso na matatagpuan sa mga gulay at ang paunti-unting pag-inom ng carbohydrate, ibig sabihin ang asukal na iniinom natin sa buong maghapon. Ang fructose mula sa pinatuyong prutas ay mabisang paraan para mapanatili ang tubig sa katawan at mapadali ang hydration. Mahalaga ang pagpapanatili ng tubig sa katawan para makainom ka ng mas kaunti at makalakad ng mas matagal. Kaya makakarating ka sa dulo at magagawa ang kailangan mong gawin. Kaya isasaalang-alang din natin ang mga calories syempre, pero hindi tayo masyadong magpo-focus sa aspetong ito. Dahil sa maikling panahon, muli, ang pagiging nasa bahagyang hypocaloric na dieta ay magbibigay sa iyo sa parang kabaligtaran ng enerhiya. Papayagan ka nitong hindi kailanman mabigatan ng sobrang dami ng pagkain at makakatulong ito sa iyo na maiwasan ang biglaang pagkapagod na maaring dulot ng mahirap na pagtunaw ng pagkain halimbawa. Tandaan, kailangan mo pa ring matugunan ang minimum na pang-araw-araw na pangangailangan. Sa ating rasyon halimbawa, makakakuha tayo ng higit 2,000 at 200 calories. Titingnan natin ito ng detalyado, kaya iiwasan din natin ang lahat ng matataba, mga lutong pagkain na karaniwang makikita sa mga delata o sa iba't ibang karaniwang rasyon. Halimbawa, lahat ng pate, taba ng hayop at bay patya. Para mas madaling matunaw, sisiguraduhin nating mahahati ang pagkain sa buong araw na kadalasan ay posible kapag nasa labas.
Kaya, susubukan din nating bumuo ng ating rasyon gamit ang mga pagkain na pwedeng kainin kahit paano. Hilaw, tuyo, o muling binabad sa malamig na tubig o kahit binabad sa mainit o kumukulong tubig. Kaya hanggat maaari, lahat ng pagkain natin ay dapat pwedeng kainin sa kahit anong sitwasyon o kondisyon. Isang huling bagay. Tandaan na pagkatapos ng ilang araw sa ganitong pagkain, mainam na bumalik sa dati mong diet at dagdagan ng kaunti ang protina. Sa susunod na linggo, tingnan natin kung kailangan pa ito. Maliit lang itong detalye kaya pag-aralan natin mabuti ang menu na ito. May dala akong rasyon para sa 24 na oras, mga 600 gramo ito. Kaya makikita natin na sa timbang pa lang, kalahati na ito ng karaniwang French combat ration. Makikita natin na ang pagdadala ng pagkain para sa 3 araw ay hindi magiging problema, hindi sa timbang o espasyo. Magkakaroon kayo ng mahalagang kakayahan na maging independent. Dito, lahat ay naka-vacuum seal, inilagay sa malaking ziplock o resealable na supot para magamit na lalagyan ng mga pagkaing bubuksan at kakainin ng paunti-unti. Para sa vacuum sealing, gumagamit ako ng simpleng pambahay na makina. Sapat na ito para sa almusal, makakakita ka ng 60 gramo ng oatmeal, 200 at 20 calories dito mga mani, pinatuyong pinya mga. 200 calories din dito, dagdag pa ang instant na kape, sobrang gaan. Para sa almusal, gamit ang menu na ito. Mas okay kung may mainit na tubig, pero mga 2 katlo ng calories ay pwedeng kainin kahit walang tubig. Habang naghihintay, mabuting magpahinga at magpainit ng tubig para sa tanghalian. Ngayon, pag-uusapan natin ang mahalagang paksa. Kung gusto ninyong mapabuti ang bigat at laki ng inyong mga rasyon, syempre, pwede nating gamitin ang mga produktong lyophilized na interesante pero mahal at kadalasang may mga additive na pampaputi, artipisyal na pampabango at iba pa. Maraming produkto na hindi ninyo makokontrol ang pagkakaroon. At para sa mga industrial, layunin nito ang pagpapatagal at pagbabalik ng lasa. Imbes gumamit ng lyophilized, gagamit ako ng food dehydrator sa bahay na mas mura at mas madaling gamitin para sa paghahanda kapag kailangan. Nakita natin ito sa rasyon. Ang gulay at prutas, lalo na ang tuyong prutas, ay mahalaga at may malaking benepisyo na madalas hindi alam ng marami. Dapat nating tandaan na pag na-dehydrate, tumataas ang kilocalories ng ilang gulay kada gramo ng tuyong laman. Ang kamote halimbawa ay may 5.4 na kilocalories kada gramo ng tuyong laman kapag ito ay na-dehydrate ng maayos. Samantalang ang karaniwang tuyong bigas ay kadalasang may 3.5 kilocalories lang kada gramo. Mahalaga ang datos na ito para gabayan ang ating mga pagpili. Para gumanang bag, magfo-focus tayo sa mga pagkain na mataas ang calorie to weight ratio ng tuyong laman kada gramo ng na-dehydrate. Naghahanap ako ng pinakamaraming calories. Sa dulo ng video, makikita nyo ang talahanayan ng halaga ng calories ng mga karaniwang gulay. Para sa mga interesado, dito mayroon akong 24 na gramo ng pinatuyong kamote na naka-vacuum seal kaya katumbas ito ng 100 at 50 gramo ng sariwang kamote at 129 kilokalorya. Kaya para sa kamoteng ito, una kong niluto ito ng mabilis tapos pinatuyo ko ito gamit ang isang simpleng aparato ng mga 10 oras. Pwede mong patuyuin agad kahit hindi lutuin ang mga pagkain pwedeng kainin ng hilaw tulad ng kabute o mansanas halimbawa. Pero mas mabuting lutuin muna ang mga pagkain karaniwang niluluto bago kainin. Gamit pa rin ang halimbawa na ito. Kung patutuyuin mo ang kamote sa mas mababa sa 42 degrees sa loob ng 10 oras nang hindi muna pinakuluan, mapatutuyo mo ito habang halos 100% na nananatili ang lahat ng nutrisyon nito. Pero kailangan mo pa rin pakuluan ito sa mismong lugar, sa field, para tunay na maging pwede itong kainin. Kaya para sa practical na aspeto, mas mabuting gawin na ang prosesong ito ng maaga. Kahit may konting mineral at bitamina na nawawala sa pag-steam, napananatili pa rin ang iba pang mineral at ilang bitamina kung gusto natin. Pwedeng i-rehydrate at kainin ito sa loob ng 2 hanggang 3 minuto basta ilubog sa mainit na tubig. Nagdagdag na rin ako ng asin at paminta sa loob. Pero kapag inilubog ito sa malamig na tubig, aabutin ng 15 hanggang 20 minuto bago ito tuluyang ma-rehydrate at mawala ang pagkamalutong nito. Ang vacuum sealed na preparasyon ay pwedeng itago ng taon at kainin na parang chips. Maaari ka rin magdagdag ng pampalasa o ligaw na halaman para mas sumarap.
Pwede natin itong gawin sa lahat ng gulay at prutas. Para sa tanghalian, palagi tayong may champignons de Paris at berdeng sitaw na sopas na pwedeng paghaluin. Meron tayong mga biskotes na naka-vacuum pack, 4 na biskotes mansanas, pinatuyong sariwang mansanas at kape. Diretsong nilagay sa dehydrator ang kabute habang ang sitaw ay pre-cooked at maalat na dahil delata, saka din inilagay sa dehydrator. May pagpipilian ka, pwede mo itong gawin direkta gamit ang sariwa kung may oras ka. Para sa video na ito, bumawa ako ng mga simpleng halo ng 2 gulay lang para madali kong makwenta ang calories. Pero sa aktual na paggawa, pwede kang maghalo ng 5 o 6 na gulay ng madali, magdagdag ng mga pampalasa, magkakaroon ka ng mas masarap at mas interesting na lasa para magbigay ideya sa pagdagdag ng timbang. Halimbawa, isang lata ng sitaw na 480 gramo. Sa simula, mayroon kang 250 gramo ng sitaw sa loob na pinatuyo at sa huli, 20 gramo ng pinatuyong sitaw na pareho lang ang nutrisyon, 480 at 80 gramo, 20 gramo. Kaya, maghintay ng 8 oras sa dehydrator sa 42 degrees para sa mga delatang sitaw. Mayroon tayong pinatuyong sariwang mansanas na pwedeng ibalik gamit ang tubig o kainin bilang chips na merienda. Kasoy at pinatuyong saging na nabili sa tindahan, pwede rin namang homemade na pinatuyong saging ito. Kaya, isang prinsipyo na madalas nating gagamitin ay ang mansanas. At mas gusto kong kumain ng magaan tuwing tanghali at medyo mabigat sa gabi para manatiling gising at masigla sa buong araw. Dapat tandaan na ang diet na tinatawag na mababa sa protina ay naglalaman pa rin ng lahat ng protina. Hindi lang kasing dami pero naroroon pa rin sa mga pagkaing halaman. Sa hapunan, sardinas na may olive oil ang exception ko sa animal protein. Pinili ko talaga ito para sa gabi. Madaling tunawin ang sardinas, kaya isa itong kasiyahan na magdadagdag din ng maraming calories sa kabuuan ng araw. Kaya pwede naman natin itong tanggalin kung dadagdagan lang natin ng kaunti ang iba pa. At para tapusin at para samahan ng sardinas, magkakaroon tayo ng 6 na biskote at maaari rin tayong magkaroon ng sopas na may Brussels sprouts at carrots. Kaya para sa 15 gramo 62 calories at sa huli mga tuyong apricot para sa 80 kilocalories. Para sa tubig na hindi bahagi ng rasyon. Sa ngayon, ginagamit pa rin ang mga tableta para sa decontamination kapag gusto natin ng ganap na kaligtasan sa kalusugan. Mas gumagaling ang mga filter, pero wala pa rin perpektong nakakablock ng lahat ng virus. Kaya kailangan pa ring magdesisyon at pumili. Sa aktual na lugar, dahil sa mga filter, pabawas na ng pabawas ang problema natin sa pagkuha ng maiinom na tubig sa field na may pinakamababang panganib. At yan, malaking pag-unlad yon. Pinapayagan nitong mabilis na ma-rehydrate ang mga gulay gamit ang malamig na tubig kung kinakailangan sa kahit anong kondisyon at kadalasan ay may maayos na antas ng kalinisan. Ayan, kung may nakatakda kayong operasyon, maaari kayong maghanda ng ganitong klase ng rasyon 24 na oras bago sapat na yon. Pinapayagan nitong maayos ninyong makalibrate ang inyong mga menu para sa mismong operasyon. Kaya bawat isa, syempre, ay maaaring maghanda nito ayon sa kanyang panlasa at maaari pa itong dagdagan. Huwag kalimutan ang mga pangunahing prinsipyo ng mga rasyong ito. Tulong kamay. Magfo-focus tayo sa madaling magamit na macronutrient para mas mahusay tayo makapag-perform sa aktual na sitwasyon. Kung gusto ninyong matuto pa ng mas malalim sa aktual na field, huwag kayong mag-atubiling bisitahin ang website ng Survey Formation. Makikita ninyo roon ang mga training na inaalok na yon. Magpapaalam muna ako ngayon, dito o sa mga susunod na video.